pag-uusapan natin ngayon, no, kung yung big bike is pwede ba sa mga baguhan, mga first timer magmotor. So yun yung pag-uusapan natin, no. So ako, based sa aking experience, no, kasi ako yung ituturo ko sa inyo or i-share ko is based sa experience ko. So hindi ako magbabanggit dito, hindi ko naranasan, no, or nasubukan talaga, kasi mahirap ma-mislead kumbaga yung mga viewers ko, no. Ang may nagtatanong kasi kung ang big bike is pwede sa mga baguhan na magmotor. So kahit wala experience, kung pwede ba? So ang sagot ko dyan is pwede. Kasi ako mismo is karanasan ko na first time magkamotor ng big bike, at saka wala dati pa, wala talaga akong motor. So yun, unang hawak ko ng manubela or yung sariling motor ko is ito agad, 500cc, no. So yung experience ko, so sigurado may nagtatanong, oh, paano mo na handle yung big bike agad, kasi alam nila na malakas ang power nito, eh. So ayun, nandun na tayo sa ganyang topic, you know, kung paano ko siya na handle na maayos. Actually, dati is nagdadrive ako ng motor ng XRM, ganyan, yung semi-matic na katulad XRM Honda Wave, kasi puro down lang yun, eh. Tapos hindi ako marunong talaga, guys, sa sa may clutch dati, promise. Yung nag-test ako ng Raider mo is hindi ko mapatakbo ng maayos kasi namamatay. So ayun, yung Raider na yun sa tropa ko rin, no. Tapos hindi ako marunong talaga mag-clutch, sinubukan ko, namatay. So hindi ko napandar, so hindi ko napatakbo yun, yung may clutch. Yun, experience ko, no, nung nakuha ko to sa casa, yung unit na to. So naiuwi ko siya sa bahay. Mula sa casa hanggang bahay namin is nasa mga 3 kilometer. Almost lang, guys, puro primera lang ang ginamit ko nun, kasi nga hindi ako marunong mag-clutch. Pag second gear ko, so namamatay siya. So hanggang nakauwi ako ng bahay, puro first gear. So ang diskarte ko is, nung nadala ko na sa bahay, nood ako ng tutorial sa YouTube kung paano mag-drive ng may clutch na motor. So ayun, hanggang nakabisado ko na siya. So dalawang araw ko siya pinractice, yung clutch. So mutigan pa ko yung tilapon nito, eh, kasi nagkamali ako na bitaw ng clutch. So naka first gear ako, sumipa yung makina, malakas, mutigan pa ako sumalpok sa Montero. So ayun, ang masuggest ko, kapag big bike ang agad ng motor nyo or may malaki yung mag-upgrade, so pwede. Kasi yung nag-drive ako dati ng motor, hindi naman drive, kumbaga hiram-hiram lang, yung sa kapatid ko, is munon baryo-baryo lang sa General Santos o sa Gensan. So hindi siya yung totally talaga na mamasada ako, hindi ganun. So bira ko lang din mahawakan yun, kasi nung pagpunta ko ng Maynila, hindi na ako nakahawak ng motor dito. So ngayon lang nung nag-big bike tayo. So experience dito is maganda naman, smooth. Tibayan talaga ng loob, guys. Kailangan kapag nagdadrive kayo ng mga ganito ka lalakas ng motor. So actually ang 500cc is medyo mid-range pa yan, eh. Ang mas malakas talaga kung power ang pag-usapan, yung mga 1000cc, or 650. Ang 650 kaya pang i-handle yan, eh. Pero yung 1000 kasi, grabe ang lakas ng ng makina. So discipline talaga ang number 1. Kasi yung iba, ang nakahawak ng motor na mabilis, so hindi na iniisip yung safety. Kahit yung mga kasabayan sa kalsada, hindi na iniisip. So ayun, pero sa aksidente yung mga ganun, So kailangan tiyaga lang din. Saka di pa kailangan determinado ka, may determinasyon ka. Saka kailangan mabilis yung instinct mo.
pag nag-ano ka dito, lalo sa mga national highway, kailangan mabilis yung ano mo dyan, yung mata mo saka yung utak mo. Kasi kaya nga doon sa part 1 na video ko, i-explain ko doon yung experience na pagdaan sa NLEX or mga national highway, mga ganito. So pwede siyang ano, actually soon siguro kung pag binalad man tayo dito sa pagbablog, so baka mag-upgrade din tayo ng 1000cc, no? So mangarap na lang tayo, itaasan na natin, or kung hindi man motor, sasakyan, ganun lang, samahan lang ng dasal. So pwede siya yung mga big bike. Kasi iba ang ano nito guys, adrenaline rush na tinatawag. Yung kumbaga yung excitement mo kapag ito yung hinawakan mo. Kasi yun nga, pinaka minimum nito is 100 kilometer yung takbuhan ito So smooth na smooth yun. So kapag mga traffic, ayun, mga 30, 60, mga ganyan lang naman yan may enjoy mo siya pag mga long ride o mga malayuan, or ito naka-NLEX ka, may enjoy mo yung big bike. Pero kung kapag sa traffic naman, nako, yun lang, baka gusto nyo magpalit ng small cc na motor, or yung mga low displacement na kung tawagin. Kasi nga mga ganito is nakakapagod siya kapag traffic, saka mabigat. Saka yung init nito, yung makina, kasi nga malaki ang cylinder nito, kaya mas malakas yung init. So ayun, adrenaline rush, isa rin yun. Tapos yung forma kapag naka big bike ka, so parang ang astig mo tignan, isa rin yun. Saka yung yung experience na experience natin sa pagmumotor. Kasi pag big bike ng motor mo, iba na ang datingan mo dyan kumbaga sa kalsada, hari ka na yan hindi naman na sinhari talagang maghaharian ka. So parang hari kumbaga astig, maangas, yun yung tinutukoy ko. Pero wag kang hindi naman yung angas na magpagsuntukan ka, magpagbardagulan ka sa daan. So hindi yun yung tinutukoy ko guys. Kumbaga yung hit turner ka kung tawagin ba, kasi pag nakita, wow, big bike. So ayun, Brusco. Saka ano ba ayun, yung mga pang long ride, saka comfort. So ang big bike pala is dalawang kategory, tatlo: sports, naked, saka yung mga pang extreme, yung katulad ng Africa Twin, yung mga sport touring kung tawagin. Matataas ang displacement, pero naka upright position yung kanyang manubela, kaya more on chillax. Kapag kapag ang usapan naman natin is yung tawag dito, yung sports, so nandyan yung mga Ninja, CBR, basta yung mga nakayuko guys, yun yung mga pang sports. Saka yung mga naked naman, ganito sa akin, kumbaga chillax lang din, chillax position lang din siya. Yun yung niya. So katulad nito, yung big bike, katulad yan is uwi ako ng Quezon City. So dumaan ako ng NLEX. So grabe yung ginawa na atin dito guys. Kasi pag sa MacArthur ako dumaan, almost kakain ako ng 2 oras pauwi. Kasi grabe ang traffic doon, saka singit-singit, nakakapagod, nakaka-drain ng utak. So kapag dito sa NLEX, so smooth lang, kakain ako ng 20 minutes, 25-30 pag dito, kasi hindi naman ganun ka-traffic dito makakalusot-lusot pa tayo. So ayun, ang big bike kasi is hindi siya nakadesign para sa 3 tao nakadesign siya sa pang 2 lang na ride. Saka dito kapag big bike kasi ang dala mo mabigat,
Kapag hindi mo nakuha yung center of gravity niya, no, mabigat siya. Pero kapag nakuha mo na yung center of gravity, na tinatawag yung diretso tayo niya, so magaan na lang siya i-lean forward, you know. Kasi dito is may tinatawag tayong mga, kapag iliko mo tong big bike, may tinatawag tayong counter steering eh, kung tumagin. So spin mo. Okay. So ito, pag mabilis na iikot, ano, ayaw na niya basta lumiko ng kaliwa kanan. Para lumiko sa kanan, kailangan ihiga mo yung bike. O, higa mo yung gulong. Okay? So, ibig sabihin, pag mabilis tayo, we have to lean the bike. No? Kailangan niya humiga para lumiko. So, karamihan, akala nila, para ihiga yung bike, ang ginagamit katawan. So, pag ginamit ko yung katawan ko, may iiwan yung motor, nakatayo yung bike. No? Limited yung na ganyan. So, what you want to do is, to turn right, you push the handlebar right. Tignan mo yung reaction ng motor na tinulak ko. Ihiga na yung motor ka agad. Tulak ko yung kaliwang manibela, ayan yung reaction ng motor. Right. So, kaya lang naman kami gumaganyan para is to lower the center of gravity of your motorcycle. Kaya nakaganyan, nakalabas yung tuhod para hindi sumobra yung higa. Pero, hindi mo kailangan yon para higa yung motor or to steer the bike. All you have to do is just push the handlebar, higa yung bike. Hindi mo na siya yung liko talaga na yung ililiko mo yung manibela, yung nakaganon. So hindi siya ganon. Kapag nabibilis na ang takbo nito, kumbaga sa P6 is ano na, counter steering na kung tawagin, o kanyang tatawag na gyro. But it torque exactly as you see on the picture there. You ready? I stop the torque, nothing happens. I torque backwards, I keep torquing. I keep torquing, I feel it in my hand, I really have to push. I keep torquing, and I stop torquing, and it stops. So the angular momentum vector is chasing, so to speak, the torque. If I hold it like this and I let it go, what will happen? It will drop. Why? Gravity. Boring. We start spinning it. Ready? I drop it. Ah! And it stays. No, what? What's happening? What's happening? It's a gyroscope now. It is spinning and it is precessing like our planet Earth. So ayun, may mga tutorial lang kung paano ginagamit ang counter steering, kung saan ginagamit. May mga tutorial yan eh, para magaan na iliko yung motor. Kasi kapag mabilis ka na, katulad nito, hindi ko na kayang iliko yung yung motor eh, yung manibela na yung parang i-curve mo, hindi siya ganun eh. So kailangan mo siyang i-banking, ihiga para sa lumiko sa kanan. So higa mo siya sa kanan, pupunta yung motor doon kaliwa, so pupunta rin siya. Ganun yung nito guys, ganun. Hindi rin pwede yung sobrang lean position ka kasi babagsak ka rin. Ganun yung niya, ganun yung tinatawag na counter steering doon. So masarap ang actually halos ibang vlogger is ginagamit is mga big bike na kasi nga yung comfort nito eh maganda eh, saka hindi ka talaga mabibitin, yun lang. So kapag sa ibang video ko, so panoorin nyo, nandyan yung advantage saka disadvantage ng na big bike. So nabigay ko yung sa site ko, yung topic ko dyan, yung naging experience ko gamit yung big bike. Puntahan nyo na lang guys kasi nandyan yung ko dyan, yung video. Maganda, katulad nito direct tayong kalsada, napaka-smooth. Ang sarap i-rock eh, napaka-smooth ng biyahe.